Puwede po ba 'pag nag-pray tayo, puwede po ba natin itaas yung kamay natin sa Panginoon? Kasi yung pagtaas ng kamay ay bilang pagsuko sa Lord, na sinusuko natin yung ating buhay sa Kanya. Na every time we pray, sinusuko natin kung ano yung mga, gusto nating sabihin sa Panginoon. Kaya dapat, alam po natin yung mga iba-ibang gestures ng pagsamba, pagpuri sa Panginoon. Dahil gusto natin na abutin tayo ng Panginoon habang tayo ay nakikipag-communicate sa Kanya. Kasi ang prayer is a communication to God. Amen po ba? So, Panginoon, maraming maraming salamat po. Naririto kami ngayong umagang ito, Lord God, upang purihin ka, sambahin ka in spirit and in truth para marinig namin yung boses mo, Lord God, yung word na ibibigay mo po sa amin ay maging active and alive, Lord God, like two-edged sword, Lord, na tatagos sa aming mga puso at kaluluwa. Kaya sa oras na ito, Panginoon, salamat dahil we want to honor you, Lord God. Yung word mo, Panginoon, ay gusto namin bigyan ng pinakamataas na awe and reverence, Lord. Dahil, Lord, walang ibang pinakamataas sa buhay namin kundi ikaw. Ikaw ang number one, Lord God. Kaya naririto kami, Panginoon, lumuluhod, sumasamba sa iyo, Panginoon, at ibinibigay namin yung aming puso, isip, yung aming kaluluwa, Lord God, sa iyong harapan. Kaya salamat po, Lord. I-bless mo ang lahat ng naririto sa congregation, Lord. Ang lahat, Panginoon, ng mahal namin, ang lahat ng family po namin. Salamat po na maraming marami. Thank you, Holy Spirit. We worship you, we honor you. In Jesus' name, amen at amen. Pwede na po tayong umupo. So, naalala po ba niyo yung topic ni Pastor last 2 Sundays ago, yung about spiritual langaw? So, kasi yung flies, kung natatandaan nyo, is constantly distracts us. Nakaka-distract po sa atin yon. And it kills our spiritual authority. And it will pull away you from God. Yung po yung nagagawa ng distractions sa buhay po natin. Kasi lalo ngayon, maraming pumapasok na distraction sa mind natin, sa heart natin, pero as a Christian, it will affect our life. It will affect your soul. Lahat sa buong pagkatao natin makaka-apekto talaga ang distractions. So maraming mga Christian distracted. So hindi tayo exempted. So maraming mga Christians distracted. Kaya talagang lalangawin ka. Di ba? Ganun yun, yung langaw. Pagka na-distract ka minsan, dadapo sa yung langaw hanggang sa sumunod-sunod na yan. So kapag marami ng mga langaw, yaks, kadiri, di ba? Mahirap nang umalis yan. Kasi mag-e-enjoy na yan sa presence mo. Amen? At ikaw mismo, ine-enjoy mo yung langaw. So, naniniwala po ako na ang distractions is a devil desires. Desire po yan ng devil para sa mga Christians na ikaw ay ma-distract, mag-worry ka. Lalo ngayon, di ba, nadadagdagan yung mga distractions natin, yung mga worry natin, dahil sa nangyayari sa bansa po natin. Napakagulo. Amen? So, bagsak po yung economy natin. Hati ang bansa natin. May pula, may dilaw, di ba? May pink, may berde, merong rainbow. Di ba? Lahat pinagsama-sama, pati mga kulay, pinag-aawayan eh. So, iba-iba ang opinion ng mga leaders natin. Yung mga kaibigan natin, iba-iba ang opinion niyan. And even those people, we don't even know. Di ba? Mababasa mo lang sa Facebook. Yung mga pinopost nila, minsan nakakasakit po kasi ng damdamin, yung mga nababasa natin sa Facebook, yung mga naririnig natin sa news. Kasi hindi magkasundo, hindi magkaroon ng unity ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino ang siyang nag-aaway-away. So, ang masama, di ba, mga Christian pa ang mga nagko-comment ng mga hindi maganda sa SOCMED.
Di ba? Marami tayong mga comment na parang below the belt, ganyan. So, hindi natin alam na tactic lang yan ni Satan para ma-distract tayo. Amen? Marami kasing tactics si Satan eh. Mas magaling pa nga si Satan kaysa sa mga Christian eh. Pero ako, ayokong paniwalaan na mas magaling si Satan sa atin. Kasi we have the Word of God. Amen po ba? At may mga leader tayo na nagli-lead sa atin. Kaya hindi pwedeng si Satan ang mas magaling kaysa sa mga cell leaders, sa mga Christian na naririto ngayon, sa mga nagde-devotion, di ba? Sa mga nagpe-pray. Ayoko mas magaling si Satan sa atin. Eh, kahit dito sa church, ayoko si Satan ang namamagnify sa atin. Ang gusto ko ang namamagnify sa atin, lalo na dito sa church, ay ang Panginoon. Siya ang pinakamalaki, siya ang pinakamataas, siya ang binibigyan natin ng honor, siya ang binibigyan natin ng worship, ng praise, di ba? Siya lang ang laging pinupuri natin. Siya lang ang laging pinapasalamatan natin, hindi si Satan. So, nadidistract tayo dahil instead na ma-focus ka sa pinagagawa ni Lord, doon ka na-focus sa worldly thing. Lalo na yung politics, 'di ba? Maganda mag-join ka pero hindi para sa ikasisira ng buong bansa. Magjo-join tayo para sa unity. Kaya nga nagpe-pray tayo. Meron tayo sa morning prayer, sa mga every 15 minutes prayer natin, na pinagpe-pray natin yung bansa natin, na pinagpe-pray natin yung mga nakaupo sa bansa po natin, yung presidente natin, yung vice president. Alam nyo, ang prayer ko, magkasundo yung presidente at saka vice president. Kasi ang hirap sa isang bansa na ang presidente at ang vice president ay hindi magkasundo. Kahit naman sa classroom, di ba? Kapag ang presidente ng classroom, na-nominate ka ng presidente at nanalo ka, tapos ang vice president ay hindi mo kabagang, hindi mo isa, di ba ang hirap? Nawawala ang unity. So, yan po ang ipag-pray natin. Kasi naniniwala po ako sa sinabi ng Bible, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Tayo yung mga sinasabi ng Bible na righteous man. Di ba? Tayong mga naniniwala, tayong mga disciples ni Christ, na tayo ay naniniwala sa salita ng Diyos. At kapag ka ikaw ay naniniwala sa salita ng Diyos at ginagawa mo kung ano yung sinasabi ng Panginoon at alam mo ang purpose ng buhay mo, di ba? Ito yon, maganda, yung prayer mo ay magiging powerful and effective. Alam niyo, marami naman talaga nagpe-pray sa bansa natin. At alam ko may gagawin si Lord na mas maganda. Kaya tayong mga Christians, magkaisa po tayo. Na kahit hindi mo pinaniniwalaan yung pinaniniwalaan ko, magkaisa tayo sa panalangin. Amen? Iba-iba kasi tayo ng opinyon. At habang tayo ay nagbabasa ng mga news, di ba? Nakakarinig tayo, maraming galit. Kasi nga hindi nga magkaisa. Pero alam nyo, ang pagkakaisa, sabi ko nga, mahalin natin yung bansa natin na binigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? As a church, dapat tayong lahat ay nagmamahal sa bansa po natin. Kasi nangyayari dyan, distractions po yan na ginagawa ng kaaway, ni Satan. Kaya sabi ko nga sa inyo, distraction is the devil's desire. Sirain tayo dahil kasi distract ka sa maraming bagay. Hindi ka naka-focus o naka-align sa salita po ng Diyos. Kaya, wag po natin kalimutan doon sa Garden of Eden, sino po ang nag-steal kay Eva para mawala yung focus sa Diyos at para mawala yung focus niya sa instructions ng Panginoon? Di ba? Walang iba kundi si Satan. It was Satan who steal and rob yung focus ni Eva doon sa God's instruction. Imagine mo, no? Yun lang yung instruction na kainin mo na ang lahat, wag lang itong punong ito. Pero bakit na-distract siya? Kasi may nagsabi. Di ba? Hindi totoo yun. Wag kang maniwala. Wag kang maniwala, sabi ni Satan. So, nawala yung focus niya
doon sa instruction ng Diyos, kundi napunta yung focus niya sa instructions ng demonyo. So, marami sa atin ganyan. Nawawala yung focus natin sa instructions ng Diyos at napupunta tayo sa focus na instructions ng demonyo sa atin. Kaya nawawala tayo sa purpose. Kaya nawawala ka sa presence ng Diyos. Madalas, di ba, negative ang laging nasa isip natin. Kasi nga, nawawala ka na sa focus na kung ano yung dapat na ginagawa natin. Kaya tayo nakakilala sa Panginoon para maglingkod tayo kay Lord. Para maging servant tayo. Hindi para tayo ma-focus sa ibang mga bagay na mawawala yung attention mo sa Word of God. So madalas hindi na natin binibigyan ng honor ang salita po ng Diyos. Pagising mo sa umaga, ano ang una mong, saan ka nag-start? Paano ka nag-start ng buhay mo pagising mo sa umaga? So ako naniniwala ako, no, lahat kayo katabi nyo cellphone pag natutulog. Kasi ako rin katabi ko cellphone pag nasa side ko lang siya eh. Pero naniniwala ako ang Bible wala sa side mo. Di ba? Ay, hindi, meron po akong app sa Bible eh. Pero alam nyo, yung app natin sa Bible, madalas nga pag walang internet, wala kang Bible eh. Di ba? Pag walang internet, hindi mo mabuksan yung Bible mo kasi kailangan mo pa ng internet. Pero alam nyo ba, ang salita ng Diyos, hiningahan niya ng Panginoon. Kaya every time na nagbabasa tayo, dapat nahihingahan tayo. Nahihingahan tayo ng salita po ng Diyos. So, mapapansin po natin na maraming distractions sa buhay natin. Amen? So, ang simple definition of distraction is something that turns your attention away from something you want to concentrate. So, ito po yung exactly what Satan wants for us. Na ma-focus ka sa iba, mawala ka sa concentration mo sa ginagawa natin ngayon. Kaya maraming mga cell leader, di ba, na nabe-burn out. Kasi nga kaya nabe-burn out, yung hindi pinapagawa ni Lord, yun ang ginagawa. Yung pinagagawa ng Diyos, yun ang hindi ginagawa. So, talagang madidistract ka. So, Satan loves distracted Christian. So, pwede kong sabihin na Satan loves distracted cell leader. Amen? Sige, mag-cell group ka pero distracted ka. Bino mo, ikaw cell leader pero distracted ka. Wala kang focus doon sa ginagawa mo. Kaya, laging lahat ng nakikita mo, puro negative. Ngayon, sasabihin mo, ang tigas ng ulo ng cell member ko. Lahat sila pasaway. Pero alam mo, number 1 pasaway ka. Kapag distracted ka, naniniwala ako, number 1 kang pasaway. At alam mo si Satan, he doesn't care kung ano yung nangyayari sa'yo. Basta ang gusto ni Satan, madistract ka. Mag-worry ka sa lahat ng bagay. Gusto niya na ma-turn yung attention mo away from the things of God. Yan ang gusto ni Satan sa'yo, sa atin. Kaya, tandaan mo, kaya pumunta rito, ang kaaway para to kill, to steal, and destroy. Sa John 10:10. And Jesus came, di ba, para bigyan ka ng buhay. Naganap at kasiya-siya. Kaya huwag kang pumayag na lagi kang dinidistract ng kaaway. Kasi hindi mo may experience ang life to the fullest. At yan ang gusto ng Panginoon. Yan ang gusto ng Lord sa atin, na bigyan tayo ng life to the fullest. Magandang buhay. Buhay na pinagpala. Buhay na nakafocus sa Panginoon. Na yung sasabihin mo, seek ye first the kingdom of God and all the things that you need. Diba? Una pa lang nagsisik ka na sa kingdom of God. At sa katwiran ng Panginoon. You are living in holiness. And all the things that you need will be added unto you. So idadagdag lang ng Panginoon lahat ng pangangailangan natin. Kung ano yung need mo. Hindi ka magkukulang. Dahil yun ang sinasabi ng salita ng Diyos.
The Lord is my shepherd, I shall not lack. Di ba? Ang sabi sa Psalms, na ang Diyos ang mabuting pastol. Hindi ako magkukulang. Pero bakit nangyayari? Kulang ka sa maraming bagay. Kasi nga, kapatid, distracted ka. So, kapag nagbabasa tayo ng verse, akala mo, yung drastic measures to. But the reality is gusto ni Satan na ma-accomplish ang kanyang goal. Habang nagbabasa ka ng mga verses na to, gusto ni Satan na ma-accomplish yung kanyang goal to distract you. Amen? Yan ang goal ni Satan. Okay? To destroy and to steal. Yan po yung goal ni Satan sa buhay po ng mga mananampalataya. Sa buhay ng mga disciples. Di ba? Minsan mas pinakikinggan natin yung boses ng demonyo kaysa sa boses ng Diyos. Kaya distracted ka. Amen? At ako naniniwala ako, kapag naka-align ka, naka-focus ka sa pinagagawa sa atin ng Panginoon, baliwala yan distraction. Kaya nga po ang topic ko ngayon is avoiding distractions. Amen? Kasi kapag tayo ay distracted, nadidisconnect tayo sa Panginoon. Nadidisconnect ka sa Diyos. Gagawin ni Satan ang lahat ng kanyang power to make sure na mawawala ang trust natin sa Diyos. Ganyan po si Satan. Kaya di ba, minsan mayroong kang unbelief. Kahit sinabi na ng Bible, hinahawakan mo yung pangako ng Panginoon, pero na-distract ka, nawawala yung trust mo sa Panginoon. Nawawala na yung focus mo sa Lord. We tend to distract ourselves instead of giving our attention to God. So, distracted ka, sa halip na ibigay mo yung attention mo sa Panginoon, how to stay spiritually focused in a distracted world. So, number 1, ang gagawin po natin, and identify distractions in your life. So, yung naglalayo ng focus po natin para hindi mo malaman ang purpose ng Diyos sa buhay mo. It is anything that pulls your focus away from God's purpose for your life. So, it includes everyday interruptions. So, marami tayong interruptions everyday, di ba? Parang yung pag nanonood ka ng TV, di ba? O kaya ng sine, bigla merong gaganon-ganon sa screen mo, no? May interruption. So, ganun ang nangyayari sa atin. May gumaganyan-ganyan sa atin, nanonood ka, gumagawa ka, pero merong gumaganyan-ganyan sa'yo, yung may iba-ibang kulay, di ba? Ganon. Tapos, nai-interrupt ka na ngayon. So, sa halip na mag-focus ka dun sa pinanonood mo, nadidistract ka ngayon. So, ano po yung mga kasama dyan sa distractions po natin? Nakaka-distract po sa atin. Yung mga worry. Madalas, worried po tayo, di ba? Lalo na yung mga nanay, iniisip mo agad, sa umaga paggising mo, naku, ang dami ko na naman labahin. Bakit kagabi hindi mo iniisip yung labahin mo? Ano kaya ang ulam? Di ba? Ano kaya ang agahan? Hindi mo iniisip ahead of time. Ang iisipin mo ngayon, pagising mo sa umaga, instead na, Lord, magbabasa ako ng Bible, gusto ko makasama kita. Hingahan mo ako habang nagbabasa ako ng Bible. Hindi ka pa nagbabasa ng Bible, ang iniisip mo na agad, ano yung uulamin namin? Kasi mamaya magrereklamo yung mga anak mo, Nay, eto na naman ang ulam. Diba? Oo nga, yung mga anak, mareklamo, buti nga may ulam. Tapos sasabihin pa, adobo na naman. Wala namang ibang alam na luto ang nanay mo kundi adobo. 'Di ba? Kasi pritong pritong longganisa, tosino. Magpasalamat ka na may ulam. At pagka yan, ang nanay mo nagkaroon ng budget at sinipag-sipag magluto, paminsan-minsan may nilaga. 'Di ba? Paminsan-minsan merong sinigang. Pero ako yun lang ang alam ko lutuin, paulit-ulit lang din eh. Kaya sabi ko, bakit ako masa-sidetrack, madidistract ng mga lutuin lang sa bahay, ng mga gawain lang sa bahay. Di po ba? Bakit
Sa halip na ma-distract ako, mag-focus na lang ako kung ano yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. Kaya kung kilala natin si Martha ng Bible, si Martha ay sobrang distracted sa pagsiserve. Iba naman yung ano niya, no? Iba naman yung distraction niya. Sobrang distracted siya sa pagsiserve. Kaya na-miss ni Martha yung presence of God. Tayo, mga nanay, mga tatay, pagbayaran na ng mga bills, distracted tayo. O kahit nga yung iba di ba, yung mga cell leader, minsan iisipin niya, ano kaya papakain ko dun sa aking member, ano, di ba, ganyan, ganyan, bla, 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 bla. Instead na mag-focus doon sa Word of God, di ba, na mag-minister ang Panginoon doon sa mga cell member, ang iisipin, di ba, ano kaya papakain ko? Lalo na yun sa mga ginagamit ang bahay dito. Alam niyo ba, kahit simpleng pagkain lang, basta kayo mag-focus kayo sa salita ng Diyos, ibe-bless kayo ng Panginoon. Amen? So marami rito worried sa finances. Nakakahina ng faith, di ba? Kapag wala kang pera, kaya lang alam nyo, kaya ka nawawalan ng pera, hindi ka lang marunong mag-manage. Hindi ka marunong humawak ng finances mo. Amen? Baka mamaya, iba yung priority mo. Kaya, dapat inaaral mo yan para hindi bumababa ang faith mo. At alam nyo, even yung good opportunity sa atin, minsan yung promotion mo, minsan nagiging dangerous distraction yan. Kasi yun ang inuuna natin. Amen po ba? So napapalitan na sa puso natin yung best na ibinigay ni Lord para sa atin. Alam niyo ako isa lang Katulad na may nagtanong po sa akin. Sabi niya, Pastora, sabi niya gano'n, pag-pray mo ko kasi gusto kong lumipat ng work. Kasi mas malaki ang sweldo at mas maganda parang magandang company naman, sabi niya gano'n sa akin. Tapos sabi ko sa kanya, okay lang, sabi ko gano'n sa kanya, basta ikaw, kung ano pipiliin mo dyan, meron kang peace na galing sa Panginoon. Tapos mga ilang araw, nag-message siya sa akin niya, sabi niya sa akin, Pastora, hindi ko po tinuloy yung pag-apply ko doon sa ibang company. Kasi alam ko dito ako gagamitin ng Panginoon. Amen? Kaya minsan, pag mataas ang sweldo, distracted ka. Pero hindi mo alam na dito ka gagamitin ng Panginoon. So, nagkaroon siya ng peace. Hindi niya na iniisip na times 2 ang kanyang sweldo. Ang iniisip niya, na ito yung purpose ng Lord para sa akin. Maraming makakakilala sa Panginoon. Di ba? Kapag ako ay hindi lumipat ng trabaho. Kasi ang layo Tapos sino madadala mo sa Panginoon? Tapos ang pipiliin nyo pa, di ba, yung mga minsan, yung mga company na puro Christian. Para hindi ka na makapag-share ng gospel. So, ang sabi ng Philippians chapter 4 verse 6, ang sabi po rito, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Sabi, don't worry huwag kang mag-alala about anything. Sa lahat ng bagay, huwag kang mag-alala. Instead, pag dumarating sa iyo yung pag-alala, sabi, pray about everything. Tell God what you need. Sabihin mo sa Panginoon kung ano yung gusto mo, kung ano yung kailangan mo, and thank Him for all He has done. So, anong gagawin natin? Kapag hindi tayo mag-worry, mag-pray. Tapos, kausapin mo si Lord. Sabihin mo sa Kanya kung ano yung kailangan mo. At laging sa huli, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Ganyan po ang prayer. Lagi tayong nagpapasalamat. Ang sabi sa verse 7, then you will experience God's peace. Kapag nananalangin ka, marunong ka magpasalamat, uunahin mo talaga si Lord, you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Kaya maraming Christian walang peace. Hindi matahimik. Kasi nga, hindi pumupunta sa presence ng Diyos. Hindi marunong, di ba, manalangin.
Magkaroon tayo ng heart-to-heart talk with God. Kasi mas maganda yung nasasabi mo sa Diyos kung ano yung gusto mo sabihin instead na sabihin mo sa ibang tao. Amen? Lahat ng galit mo, pag may galit ka sa kapatid mo, sa asawa mo, kay Lord mo sabihin. Pero gusto ko makikinig ka sa sasabihin ng Panginoon sa'yo, ha? Dapat naririnig mo yung sinasabi ng Lord sa'yo. Kasi kailangan marunong tayong makinig. At habang nakikinig ka, di ba, natututo tayo. Kasi ang mahirap, nag-aas ka sa Panginoon, nakikinig ka, pero hindi ka naman gumagawa. Wala kang ginagawa. Amen po ba? So number 2, putting God first. In Proverbs chapter 3 verse 6, ang sabi rito, in everything you do, put God first. So sa lahat ng ginagawa po natin, uunahin natin sino? Uunahin natin sino? Ang hina eh. Uunahin natin sino? Si God. Si God ang uunahin natin. At ang sabi, and He will direct you and crown your efforts. Ang maganda rito, no? He will direct you and crown, kukoronahan ka sa lahat ng effort mo. Ito ang maganda, magbabasa na lang kayo, hindi nyo pa mabasa eh. He will crown your efforts with success. So, uunahin lang natin ng Lord. Ang success, kasunod dyan. Ang lahat na kailangan natin, kasunod dyan. Alam nyo, God does not just want a portion of your life. He wants the first portion. Ang gusto ni Lord, unahin mo siya. Hindi tira-tirahan ng oras natin si Lord. God wants your time. Yung first portion ng time mo. Yon ang gusto ni Lord. Hindi yung, di ba, pagka inuna mo ang lahat, pagod ka na. Tapos sasabihin mo, Lord, sorry, naintindihan mo naman ako eh. Oo, nananalangin ka, pero ang sasabihin mo lang sa Panginoon, Lord, sorry, naintindihan mo naman ako. Narinig mo ba kay Lord? Na kapag nagsalita ka sa Kanya, Lord, sorry, narinig mo naman ako, di ba? Naintindihan mo ko, di ba? Narinig mo ba kay Lord na, oo, anak, naiintindihan kita. Hindi sasagot si Lord na naintindihan kita. Dahil alam naman ni Lord ang lahat ng ginagawa mo. Pero ang gusto ni Lord, unahin mo siya. Na unahin mo siya, lalagay mo siya talaga sa buhay mo first. Para magkaroon ka ng passion. Na makita mo talaga yung pinapagawa ng Lord sa atin. At alam nyo, kapag inuna natin ang Diyos sa buhay po natin, literally, you will be able to say no sa mga bagay na nakikita mo na kumukuha ng attention mo para ma-distract ka sa Lord. Yung nawawala na yung focus mo. For example, bibigyan ko ng example Kung nanonood ka, kung nagbubukas kayo ng cellphone nyo at nanonood kayo ng mga reels, di ba? Instead na mag-pray ka, kasi ang haba ng oras mo, kakapanood mo ng reels eh. Di ba? Kaka-TikTok mo, ang haba ng oras mo. Kakapanood mo ng mga nobela sa Facebook. Di ba? Kakabasa mo ng mga nobela sa Facebook. Sa Facebook na nga may nobela pa, di ba? May mga drama, ganyan. Lahat nandiyan na sa Facebook. So, instead na ma-focus ka sa mga social media, pumunta ka muna sa Lord. Amen? Gawin mong productive ang buhay mo. Gawin mong productive ang oras mo. Kasi yung mga Facebook, aminado po ako dyan, nakaka-distract. Nakakalayo ng attention mo. Kasi ako po, nag-speak sa akin ng Lord. Totoo po to, nag-speak sa akin ng Lord. Angie, gaano ka katagal sa Facebook? Alam ko naman yun matagal akong nagpe-Facebook. Matagal akong nagsasagot sa mga messenger. Nanonood din po ako ng mga balita, ng mga drama-drama, 'di ba?
Nagbabasa ako ng mga artista, yung mga ganyan. Sabi sa akin ni Lord, gaano katagal kang naka-focus sa gadgets mo? Alam nun, nag-init yung ano ko, yung ulo ko, parang merong mainit na pumasok sa ulo ko. Oo nga Lord ano. Tapos nung tiningnan ko, 'di ba nakikita sa sa cellphone mo kung gaano ka katagal, 'di ba, na nag-o-open, nakikita 'yon 'di ba? Merong gano'n, kung gaano katagal mo ginagamit yung cellphone mo. At tapos, sabi ko, Diyos ko ang tagal ko sa cellphone. Ang tagal lagi kong hawak ang cellphone. Tapos nung tiningnan ko yung time ng prayer ko at yung time ng devotion ko, alam nyo ba, in 15 minutes nakakapag-devotion ako, nakakapagbasa ako ng Bible. Sabi ko, "Shucks, ganito lang yung oras ko sa devotion ko. Tapos ganito lang kinompyut ko yung oras ko sa prayer ko." Alam nyo ba na ginawa ko pa habang nagpe-pray ako, inorasan ko. Tiningnan ko yung oras at tiningnan ko kung anong oras ako natapos. Grabe, in 15 minutes ng prayer ko, tagal na ako. 15 minutes pa lang pala ako nag-pray. Bakit nahahabaan na ako? Pero nung tiningnan ko kung gaano ako katagal sa Facebook, kung gaano ako katagal sa Messenger, kung gaano ako katagal sa, 'di ba, kakapanood, nakita ko ang haba ng oras ko. Sabi ko, "Lord, distractions 'to." Sabi ko, "Nadi-distract ako." Sa halip na mag-aral, maging productive ka, manonood ka ng Netflix, 'di ba? Makikipag, sagutan ka sa mga comment ng mga, 'di ba? Ng mga nangyayari sa ano natin, sa Senado natin. Makikipagsagutan ka at sasabihin mo pa, 'di ba? Sino ang mas magaling? Si Soto o sino ba 'yun? Si Cayetano? Sino ang dapat? Bakit nawawala si Bato? Bakit tinago si Bato? Huwag kayong mag-alala, 'di ba? May nagsasabi pa ng gano'n. So, at kahit sa church, kahit ngayong oras na 'to, marami ang distracted. Maraming distractions dito sa church. 'Pag nakikita mo naglalakad yung mga bata diyan, nadi-distract ka. Kasi hindi ka makapag-focus, ang gagawin mo, 'di ba? May mo nagpi-preach dito, gaganunin mo yung bata, 'di ba? Lalari mo, "Bulaga!" 'di ba, gumaganon ka. Tapos nakikipagkuwentuhan ka, sasabihin mo dun sa asawa mo, "Uy, sa'yo yung message, makinig ka." Eh, may nakakaligtaan ka na para sa'yo. Ang lagi mong iniisip sa asawa mo, distracted ka, 'di ba? Tapos ngayon, bihira na po yung nagdadala ng notebook at ballpen para magsulat. 'Di ba? Nagno-notes ka diyan sa cellphone mo. Pero sa totoo lang, notes ka ng notes, pindot ka ng pindot ngayon, pero hindi naman sana pindot ka ng pindot, pero hindi ka naman nagno-notes talaga. Ang ginagawa mo, nagko-comment ka dahil may tumawag, merong nag-pop up sa'yo yung Messenger. Tapos nag-pop up sa'yo yung Facebook mo. Tiningnan mo ngayon kung ano yung mga latest sa Facebook. Mamaya may sisigaw sa'yo, Shopee! 'Di ba? Distracted ka. Kaya alam niyo ngayon, dati ganyan din po kasi ako, eh. Nagno-notes ako sa ano, sa cellphone kasi nga hindi ako nagdadala ng notebook, ta-transfer ko 'yan pagdating sa bahay. Pero na-realize ko, mas nakaka-focus ka 'pag ballpen pala ang dala mo at saka notebook kaysa dito kasi aminado po ako ha, na kapag may nag-message sa akin, tinitingnan ko. Hindi ako focus talaga sa pakikinig. 'Di ba marami rito, hindi naman kayo focus sa pakikinig, o ilan na yung kinomentan mo ngayon? Cellphone ang dala-dala mo, eh. Sigurado ako nagte-text ka, kasi ganyan ang nakikita ko minsan pupunta ako sa likod, tingnan mo 'to naglalaro, Pero akala mo nakikinig, nakaganyan pa, kabisado na. Ang keypad 'di ba kabisado na, dalawang kamay niyo? Ano kaya lahat ng gumaganyan sa loob ng church, pagdating sa bahay, nakaganyan na yung kamay. Tapos sasabihin mo, "Pastora pag-pray mo ko kasi yung kamay ko may rayuma." Alam mo kaya nagkarayuma yan dahil kaka-text mo, 'di ba? Na-distract ka ngayon.
Alam nyo, listen to the message of God. Para pagdating mo sa bahay, masasabi mo na napalapit ako kay Lord. Amen? Kasi marami rito. O ngayon, di ba, nakatingin kayong lahat sa akin, focus. Kasi pinag-usapan eh. Pero pag hindi na pinag-uusapan, lahat kayo nakayuko. Sige nga, yung ganyan ng ganyan ha, sa katabi mo, tingnan mo kung ilan yung nasulat niya. Konti. Tapos sasabihin mo, wala akong naisulat. Pero ganyan ka ng ganyan. Wala akong na-notes kasi wala akong naintindihan kay pastor. Kasi minsan hindi naman ka-notes-notes yung sinasabi namin, pero maraming nagkaganyan. Eh di halata, ang tamaan. Magbago lang po tayo. Amen? God first and not secondary in our life. Kasi yung mga gadgets natin, distractions yan sa atin. Amen? Tapos tatanungin mo, ano kakainin natin mamaya? Bulong ka ng bulong, ano kakainin natin mamaya? Diba? Saan tayo kakain? Ay, kay Kuya Jace? Diba? Ay, hindi. Doon tayo sa Shakey's tayo. Eh, tingnan ninyo kung paano i-honor ang salita po ng Diyos. Kapag may nagsasalita rito, dapat mataas ang ating respect. Bigyan natin ng awe and reverence ang salita po ng Diyos. Amen? Unahin po natin ang Panginoon. Number 3, renewing your mind with God's Word. Ang sabi po sa Romans chapter 12, verse 2, don't copy the behavior and customs of this world. But, di ba sabi, don't copy ha. Huwag mong kokopyahin ang behavior and customs of this world. But, let God transform you into a new person. Sino ang magtatransform? Ang Diyos sa pamamagitan ng salita niya. But let God transform you into a new person by changing the way you think. So babaguhin po natin yung isip natin kasi yun ang sinasabi ng Bible. Then you will learn to know, kasi pag hindi tayo nagbago ng isip, hindi mo malalaman. You will not learn kung ano yung God's will. Ang sabi dito, by changing the way you think, then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Yan po yung salita ng Diyos, pagdalaman po natin. Kaya sinasabi ng Bible, di ba, the truth shall set us free. Yung katotohanan na magpapalaya sa atin. Kaya mga kapatid, lumaya na tayo dapat sa mga distractions sa buhay po natin. I-avoid po natin yan. Kaya baguhin po natin kung paano tayo mag-isip. Tinuturuan tayo ng Bible na to reject worldly patterns and embrace po natin ang Christ-centered mindset. Yan po yung tinuturo sa atin ng Bible. At magkaroon po tayo ng spiritual renovation, transforms yung buhay po natin, matransform yung buhay po natin from the inside out. Kaya alam nyo, kapag tayo pupunta sa church, masaya tayo. Dapat. Di ba? Dapat masaya tayo pag pupunta tayo sa church kasi tayo, di ba, sinasabi mo, dulos family. Di ba? Sabi mo, dulos family tayo, iisa yung community natin. Ang community natin, yung community ni Christ. Ang family natin ay family ni Christ. Pero bakit nalulungkot kayo pag nagkikita-kita tayo? Bakit haharap tayo sa trono ng Diyos, pero ikaw mismo, hindi ka makakanta, hindi ka makasayaw, hindi ka makapalakpak, hindi makataas ang kamay mo? Di ba? Dapat pagharap natin sa Panginoon, excited ka. Araw ng Sunday, excited ako. Kasi hindi lang si Lord ang makikita ko, kundi ang mga kapatid ko na pinagpala ng Diyos. Hindi. Bakit hindi tayo masaya? Bakit kailangan gumastos tayo ng malaki sa ating mga instruments? Bakit kailangan nalagyan natin ng LED wall? Kung hindi lang pala kayo masaya?
Bakit kailangan na magte-train tayo ng mga musicians, ng mga singers, kung hindi ka naman masaya? Kawawa naman yung mga singers natin na nagpe-pray na, Lord, ma-usher po namin ang buong congregation sa presence mo. Pero ikaw nakatanga ka lang, nagsiselfone ka habang praise and worship. Alam niyo, sa word, si Lord ang nagbibigay. Pag time ng word, nagbabasa tayo, si Lord ang nagbibigay. Pero pag nagwo-worship tayo, nagpe-praise and worship tayo, tayo ang nagbibigay sa Lord. Tapos gusto mo, i-bless ka ng Panginoon, masaya kang pinagpapala ng Lord, pero ikaw malungkot kang nagbibigay sa Panginoon. Di ba dapat pag nagbibigay tayo, masaya tayo? Ang buhay mo ay laging masaya. Pero hindi, sabi mo sa katabi mo, hindi parang totoo sa iyo yun. Yung ang buhay ay ng Kristiyano ay masayang tunay. Kasi malungkot ka, tunay kang malungkot. Hindi eh. Ang biyaya ng Panginoon, laging bago sa umaga. Kaya minsan, madalas kinakanta ko pala yung the steadfast love of the Lord never ceases. Alam mo, hindi pa ako kumakanta ng mga bagong kanta eh, kasi parang feel ko yung mga lumang kanta na ayaw na ngayon ng mga kabataan. Yung Pusong Dalisay, di ba? Ayaw nyo na yun. Ay, corny. Pero ako gustong kantahin lagi yung the steadfast love of the Lord never ceases. Diba? Gustong-gusto kong kantahin. His mercy shall never come to an end. Di ba? Ang gandang pakinggan. Na nagpupuri ka lagi sa Panginoon. Nakikita mo yung goodness ng Diyos. We need to know God's plan and purpose in our life. So, hindi ka dapat pumapayag, mga kapatid, na masway ka at madistract ka. Kasi, hindi mapupulfill ang plan ng Lord sa buhay po natin kapag tayo ay nasway at na-distract. Number 4, living a life of prayer. In 1 Thessalonians 5, chapter 5, verse 17, ang sabi po nito, never stop praying. Pwede nyo nakabisaduhin yan, ha? Kasi yan yung pinaka-shortest verses in the Bible. Pero, pinaka-maigsip, but one of the most powerful. Kasi praying is our line of communication with the Father. So si Jesus po yung example natin when it comes to prayer. Si Jesus, nabubuhay po siya. Yung life niya, He lives a life of prayer. Tayo dapat ganun din. Two-way communication. Yung nag-i-speak ka sa Lord, pero dapat nag-i-speak din ng Lord sa iyo. Kaya alam niyo sa prayer natin, bigyan natin ng time si Lord na mag-speak siya sa atin. Huwag yung pag nagpe-pray ka, bilis-bilis mo nga mag-pray, bla, period. Di ba? Bigyan mo ng time si Lord na mag-speak sa iyo kahit ilang minutes lang. Di ba? Kasi alam nyo, God will help you to deal with distractions. Maraming pwedeng sabihin sa atin ng Panginoon. Ako na-distract din ako sa prayer. Dahil madalas nagpe-pray ako, hindi ko na pinakikinggan ang boses ng Panginoon. Kasi parang kailangan ko nang matulog. Pero minsan hindi nga ako makatulog eh. So instead na mag-pray ka, ano kukunin ko? Cellphone. Di ba? Minsan kaya pala hindi tayo makatulog para sinasabi sa atin ng Lord na, anak, meron akong gusto sabihin sa iyo. Anak, makinig ka naman sa akin. Pero hawak natin ang cellphone. Alam niyo, pag hawak niyo ang cellphone, pag hawak niyo yung computer niyo, hindi kayo makakapakinig sa boses ng Lord. Kaya kailangan nga, alisin mo muna ang lahat eh. Lord, makikinig lang ako sa iyo. Huwag kang mag-isip ng mga alalahanin mo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-anong bagay. Basta, Lord, i-empty ko ang mind ko dahil gusto ko mag-speak ka sa akin. Meron kang quiet time with God. Amen? So, number 5 is walk in the Spirit. In Galatians chapter 5, verse 25 says,
Since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. So, ang sabi rito, no, since we are living in the Spirit, kasi nga, simula nung nakakilala tayo sa Panginoon, tinanggap natin ang Panginoon as Lord and Savior, ha? Lord, ibig sabihin, Lord and Savior, hindi na ikaw ang dapat na nangunguna sa buhay mo. Hindi na ikaw ang Panginoon. Meron na tayong kumbaga sa kotse may manibela. Sa buhay natin, meron tayong manibela, kundi ang Holy Spirit. Na siya yung nagli-lead sa atin in every part of our lives. Sa buong buhay natin. Diba? Sa trabaho mo, si Lord ang nagli-lead sa'yo. Kaya, sa cell group mo, si Lord ang nagli-lead sa'yo. Dito sa church, walang ibang leader dito sa church kundi ang Panginoon. Ang Holy Spirit. Walang ibang nagpapastor dito kundi ang Holy Spirit. Kaya dapat nakikinig tayo, lalo na ang mga tatay. Dapat nakikinig kayo. Walk in the Spirit. Lumalakad kayo. Nakasama nyo ang banal na Espiritu ng Diyos. Hindi yung nilalagay mo lang siya dito sa side mo. Oh, diyan ka lang muna ha. Mamaya na kita papansinin. Hindi. Dapat siya yung nangunguna sa atin. Di ba? As believers in Christ, we have the Holy Spirit inside of us. So, sinasabi sa atin ng Bible na i-follow natin. Di ba? I-follow natin. Mag-follow tayo sa ginagawa ng Spirit of God. Sa lahat. Hindi yung some. Hindi yung sa konti lang. In every part of our lives. Hayaan mo na kumilos ang Panginoon. Alam niyo, sa buhay ko, may mga decision kami. Minsan pag hindi kami magkaintindihan ni Pastor, may mga decision kami na dapat namin pagdesisyonan. Siyempre, dahil siya ang head of the family, di ba? Sa kanya yung last say. Kahit na hindi ko gusto, sa kanya yung last say. Siya ang magdidesisyon pag hindi kami magkaintindihan. Pero alam nyo, minsan, kahit pag hindi ko gusto yung decision niya, mananalangin lang ako. Sabi ko, Lord, ang gusto ko talaga makita yung pagkilos mo. Para kami ni Pastor, ang prayer namin, yung pagkilos ng Diyos. Ang gusto naming makita. Samahan mo kami, Holy Spirit, dito sa battle na to. Minsan kasi yung decision, battle na sa atin, di ba? At alam nyo, naniniwala ako, kahit dito sa church, hindi tayo ang kumikilos. Pinapaubaya natin yan sa Holy Spirit. Alam nyo, kaya pumupunta ang mga tao dito dahil hindi tayo magaling. Hindi tayo magaling, kaya pumupunta ang mga tao rito. Dahil sinasamahan tayo ng Panginoon. Amen? At ang gusto ko makita, yung paglago ng church, ay yung kamay ng Panginoon ang nagpapalago. Si Lord ang nagpapalago ng church, hindi tayo. Ginagawa lang natin yung part natin. Di ba? Tayo yung nagtatanim, tayo yung nagdidilig, pero si Lord ang nagpapalago. Si Lord ang nagmumultiply. Kaya yung cell group na walang multiplication, baka hindi nyo kasama si Lord. Kasi imposible na kasama natin ang Panginoon nang walang multiplication. Amen? Dahil ang multiplication galing sa Panginoon yan. So, hindi po yung flesh natin ang masusunod. Kaya importante po talaga sa atin, we are living in holiness. Namumuhay tayo sa kabanalan. Amen po ba? Living in holiness is manifesting the fruit of the Holy Spirit in our daily actions. So, isurrender po natin yung control, lahat sa Panginoon. Ang Holy Spirit ang may control at magdadirect po sa buhay po natin, sa isip natin, yung words natin, yung actions natin. Isurrender po natin yan sa Panginoon. So, number 6, keeping things in proper balance. Ang sabi po sa Luke chapter 10 verse 40, ang sabi po rito, but Martha was distracted. Basahin nyo na lang po sa bahay. Kung ano po yung story nito kasi baka mamaya malito kayo kasi hindi nyo kilala si Martha.
Ang sabi po rito, but Martha was distracted by the big dinner. So, si Martha po ay distracted po siya, worried siya, kasi may malaking kainan, may dinner doon sa bahay po nila. So, Martha was distracted by the big dinner she was preparing. Kasi siya lang po yung nagpe-prepare. She came to Jesus and said, di ba, kapag tayo distracted, lumalapit ka tayo sa Panginoon, pero ganito naman ang sinasabi natin. Sabi ni Martha, Lord, doesn't it seem unfair to you? Grabe, no? Unfair pa sa Panginoon, ano? That my sister just sits here while I do all the work. Ang kapatid ko nakaupo lang dyan. Samantalang ako ang gumagawa ng lahat ng trabaho. Di ba? Inutusan pa si Jesus. Tell her to come and help me. Kasi si Jesus narito, si Martha lumapit, si Mary nakaupo, di ba, sa kanyang paanan. Nakikinig. Pero si Martha, dinistract niya si Jesus, pero si Jesus hindi nagpa-distract. Kasi nga, nadidistract tayo by the things we think is important. Importante po yung dinner. Importante na makakain yung maraming tao. Pero, huwag kang mawala sa focus. Ang world system, meron niyang sariling way para gumawa sa buhay po natin. Pero, dapat hindi tayo nadidistract. Kasi kahit yung career mo, distracted ka sa career mo. Sa pagpapalaki ng bata, di ba? Sa entertainment. Di ba sabi ni Pastor, bakit ang daming nalulungkot? Bakit ang daming may mga Disneyland, may mga Enchanted Kingdom, may mga, di ba, mga entertainment world? Bakit ang daming ganyan? Kasi maraming nalulungkot. Pero kung ikaw nasa presence ka ng Lord, hindi ka malulungkot. Lahat ng gagawin dapat natin masaya. Dahil kasama natin ang Panginoon. Mas wholesome ang presence ng Lord. Mas masarap, di ba, sa ganitong gawain. Kaysa manood ka ng concert. Sa concert kayo, walang nagpipreach ng word eh. Sayaw lang sila ng sayaw at kanta lang ng kanta. Eh di ba tayo, may kantahan din, may sayawan din. Di ba dapat mas masaya tayo dito sa house of God. Amen. Dapat pagka tayo kumakanta sa Lord, dapat papalakpak ka. Ang lakas ng boses mo habang kumakanta. Eh sa concert, pag nagbabrowse ako, di ba? Grabe, lalakas ng boses nila. Minsan di na marinig yung mga singer. Kasi kabisado nila yung biri mo Korean, Japanese, kabisado nila. Samantalang tayo, paulit-ulit natin kinakanta, pero hindi mo ma-memorize. Hindi ka makapalakpak. Lagi nating ginagawa. Di ba dapat mas wholesome itong church kaysa sa mga concert na pinapanood natin? Kaya kailangan mga kapatid, i-balance po natin. Martha was focused on getting dinner ready, while Mary was focusing on Jesus. Hindi po masama na nagpe-prepare tayo ng pagkain, baka mamaya yung mga cell host dito, hindi na magpakain. Pero hindi pa natatapos yung cell group, tumatayo ka na at nagsasando ka na ng, di ba, ng pansit, ng sopas. Hayaan mo na tapusin mo muna yung cell group bago ka magsandok ng sopas. Hindi pa nga nakakapag-pray. Busy-busy ka na sa kusina. Kaya hindi mo ngayon natitimbang kung ano ang mas mabuti. Amen? Dapat alam natin yan. Merong proper perspective dapat tayo. Ang sabi sa Luke chapter 10 verse 41, ang sabi po rito, sabi po ni Jesus, He went on to tell Martha. Ano sabi niya kay Martha? Martha, you are worried and upset over all these details.
Ang ganda kasi ng version na to, kaya ito yung kinuha ko. Mary has discovered something. Mary has discovered something worth more. So tayo dapat ma-discover natin yung something worth more. And it will not be taken away from her. So kapag na-discover po natin yung something worth more about Word of God, the presence of God, hindi na maaalis sa atin to. Hindi tayo malalayo dyan. Lalo kang mapapalapit sa Panginoon. Kaya madalas na-out of balance po tayo. Kasi hindi tayo nakafocus sa Lord. Naging secondary lang ang Panginoon sa atin, hindi primary. Ganyan magaling si Satan. Naalisin ang focus mo sa Lord. Na hindi si Lord ang maging number one mo. Ang gusto nila, unahin mo. Di ba? May nagsasabi pa sa atin, sige kung ano yung sinasabi ng puso mo. Ano ba yung sinasabi ng puso mo? Mahal ko siya. Hindi nga pwede eh. Hindi nga yan ang kalooban ng Lord sa'yo. Paano mo nalamang hindi kalooban ng Lord sa'yo yan? Grabe, umibig ka sa lalaki. Lalaki ka. Umibig ka sa babae, babae ka. Kalooban ba ng Lord yun? Grabe, cell leader ka na. Umalis ka pa sa pagka-cell leader. Ayoko na mag-cell group kasi lahat sila pasaway. So ano ginawa mo? Yung ugali ng 3 mong member na pasaway, napunta sa'yo. Kaya nung umalis ka sa pagiging cell leader, naging pasaway ka. Kasi nawala ka nga sa focus, na out of balance ka. Amen? Nawala yung attention mo sa Word of God, napunta sa worldly. Kaya kailangan mag-renew tayo ng mind. Amen? Huwag po tayong magpaka-busy. Kasi yung busyness, di ba? Nakaka-distract po sa atin yan. We need to honor the Word of God. Na kapag nagbabasa ka ng Bible, hinihingang ka ng salita ng Diyos. Pag narito ka sa church, nakafocus ka sa praise and worship, sa Word, 1.5 hours lang, mga kapatid. I-honor natin ang mga services po natin. Amen? Pwede po ba tayong tumayo? Manalangin po tayo. Pwede po bang itaas natin yung kamay natin sa Diyos? Focus natin yung isip natin, yung puso natin, kung ano yung sasabihin ng Panginoon sa atin ngayong umagang ito. Mananalangin tayo sa Lord. Magsasabi tayo kung ano yung gusto natin sabihin sa Panginoon. Pero bigyan natin ng time si Lord na magsalita rin sa atin. Bigyan natin ng time sa sarili po natin na marinig natin yung boses ng Panginoon. Itong oras na ito, naghihintay si Lord. Nakausapin mo siya at kausapin ka niya. Yun ang gusto ng Panginoon. Two-way communication. Unahin mo siya at ang lahat ng pangangailangan mo ay idadagdag na lang ng Diyos sa iyo. You need healing, kailangan mo ng kagalingan, bibigay sa iyo ni Lord yan. Kailangan mo ng provision, kailangan mo ng pantuition, ibibigay sa iyo ni Lord yan. Kailangan pambayad sa Meralcos, sa rent mo, ibibigay sa iyo ng Panginoon siya. Basta unahin mo lang si Lord. Honor the Word of God. Take time to pray and listen to the Word of God, to the voice of God. Lord, maraming salamat po. Naririto kami sa iyo, sa iyong harapan, Lord God. Binibigay namin sa iyo ang lahat ng mga alalahanin namin, lahat ng problema, distractions sa buhay po namin.
Gusto ko na pong mag-focus, Lord God, na makilala ka, laging kasama ka, Panginoon. Gusto kong maranasan yung presence mo. At Lord, yung mga anak mo na mayroong need ngayong oras na ito, hipuin mo po yung kanilang mga kamay. Touch them, Lord. Touch them. Kung sino yung may kailangan ng healing, ma-feel mo yung paghipo ng Lord sa'yo. Hindi na kailangan pumunta ka dito sa harapan dahil kahit nandiyan ka sa pwesto mo, sa lugar mo na yan, kayang hipuin ng Lord ang katawan mo na mayroong sakit, yung part ng katawan mo na may sakit. Kayang baguhin ng Diyos ang isip mo, kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo, kayang i-restore ng Lord ang sirang relationship. Wala kang gagawin kundi magtiwala sa Panginoon at uunahin mo siya every part of your lives. Lord, we thank you and we honor you. Dahil sa umagang ito, Panginoon, hayaan mo, Lord God, na makinig kami sa iyo. So, bigyan po natin kahit na mga ilang minutes, kahit 1 minute lang, na pakinggan natin yung boses ng Panginoon. Diyan sa kinatatayuan mo, makinig ka sa sasabihin ng Lord. Kasi nanalangin po tayo. Be still. Manahimik ka lang. Manahimik ka. Alam ko may sasabihin sa iyo ang Panginoon.